Ladies and gentlemen, ang ating pag-usapan muna sa ngayon ay yung tungkol kay Commissioner Lipana ng Commission on Audit. Commissioner siya na kontraktor. Ang asawa niya kasi kontraktor na maraming pinanalo na flood control project. Tapos, siyempre, ang gusto niya mangyari para hindi siya makasuhan, wag siya i-impeach, ay pumirma siya ngayon laban kay Sara Duterte. Yan po ang nangyari diyan. So, siyempre, kailangan kasi nila ni Bongbong Marcos na magigilty si Sara Duterte sa impeachment. At para magiging guilty, ay kailangan ang tulong ng Commission on Audit. Ang may tulong ng Commission on Audit para madeklara na guilty si Sara ay ideklara na hindi tatanggapin ang liquidation report ni Sara Duterte sa kanyang confidential fund. So, ang confidential fund niya na sinasabi doon ay tungkol sa 73 million na confidential fund na in-liquidate niya, may mga pangalang iba-iba, no? Ang ginawa, binasura ng kuha. At sa pagbabasura, nag-apila si Sara at nung nakaraang hearing ay nilabas na ang pagbasura sa motion for reconsideration. Maliban dyan, mayroon pang confidential fund na kasunod para sa taong 2023 si Sara Duterte. So, ang confidential fund niya dyan ay umabot yung 375 million na kanyang hiningi sa Kongreso para sa 2025 na binigay naman. Kasi magkakampi pa sila noon ni Bongbong Marcos. So ngayon, nitong huling nakarang hearing, April 22, bit-bit na taga-COA yung decision ng COA na pinirmahan ni Commissioner Mario Lipana na guilty, hindi guilty kundi na hindi tinanggap ang mga resibo ni Sara sa pagpapatunay na nagasta niya ng maayos ang confidential fund para sa 2023. Ang confidential fund na kabuuan sa 2023 ay 500 million sa Office of the Vice President at 112 million sa 112,500,000 sa Department of Education. Pero sa 500 million niya, 375 million lang ginasta niya. So nabigay siya ng resibo sa COA. At alam mo, lo and behold, nagbigay ng desisyon ang COA na hindi tinanggap ang resibo. Nang ibig sabihin ay hindi nila kinilala na tama ang pagkagasta ni Sara sa Office of the Vice President ng pundo ng confidential fund. At sino yung isa sa pumirma dyan? Si Commissioner Mario Lipana. Si Lipana ay naglilipana ang kanyang pagkakasakim. Ang asawa niya po ay ang pumapapel na contractor sa flood control. Ngayon, para hindi siya matatanggal sa COA sa impeachment, ay nakipag-cooperate siya kay Bongbong Marcos, kay Sandro Marcos, na kailangan tanggalin si Sara. At kung matanggal si Sara, ladies and gentlemen, ito po yung malaking target diyan. At kailangan ni Bongbong Marcos na iupo ang Vice President na kanyang magiging kakamping Vice President. Sa batas kasi sa ating konstitusyon ay kung mamatay man o mabakante man ang opisina ng Vice President, ang inuutusan ng batas na maglagay ng magpamalit na Vice President ay ang Presidente ng Pilipinas. At ang Presidente ng Pilipinas ay inutusan na mamili siya sa mga senador o di kaya sa mga congressman. Nangyari ito minsan sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo nung naging presidente siya, nung natanggal si ERAP. So walang Vice President. So ang pinili ni Madam Gloria Arroyo ay si
Teopesto Gingguna na senator at naging vice president si Teopesto Gingguna. Of course, understandable. Pinili ni Gloria Macapagal Arroyo yung vice president na harmless, na pag kahit wala siya, hindi na siya titirahin. Ito ngayon ang kay Sara Duterte. Isa sa elemento na kinakaso laban kay Sara Duterte ay yung elemento na hindi niya ginasta ng tama ang pera sa confidential fund na binigay sa kanya. At para magigilty siya, ang gagamitin nilang ebidensya ay yung desisyon ng Commission on Audit na nagsasabi na hindi nila matatanggap ang mga resibo na sinumiti ni Sara para magpatunay kung paano ginasta ang confidential fund. So ngayon, sino ba ito si Mario Lipana at isa siya sa mga pumirma? Si Mario Lipana po ay ang asawa niya ang kontraktor. Kontraktor ang asawa niya, kumuha, nanalo ng mga kontrata na sa flood control project na mga umabot na mga milyon-milyon, no? Nag-bilyonaryo na rin ito. Tingnan na, hanapin natin. Mario Lipana, wife, contractor. Tingnan natin kung may report tayo. O, ito. Iniimbestigahan ito ni conflict of interest. So ngayon, ito si Mario Lipana, para hindi siya matatanggal at hindi makukulong, makipagkaibigan siya ngayon. Makipagkaibigan siya sa mga grupo ni Bongbong Marcos na gusto magtanggal kay Sara Duterte. Yan po. Tingnan natin ngayon kilalanin natin ngayon balikan natin yung nakaraan kung paano nabisto ni Congressman Eli San Fernando si Lipana. Ito si Commissioner Mario Lipana, ha. Ang galing magtanong dito ng batang congressman na si Kiko, hindi naman Kiko, kasama ni Kiko to. Si Eli San Fernando. Totoo ba na yung asawa ni Commissioner Lipana ay ang President and General Manager ng Olympus Mining and Builders Group na nakapag-secure ng 200 million peso worth ng DPWH flood control project? Thank you for the question, Your Honor. Actually po, based on media reports, yun po ang aming yung nag-gather. Based on Media reports. media reports? Yes. Kayo po, as commission? Lumalabas po na yun nga po, ganun po. So, Commissioner siya eh. Hindi mo kilala totoo na ay, classmate, asawa, Mating President Disimban. and General Manager. Si Laksan So, Gadya. na-award yung mga yan Mga taga-Super while Boys. Commissioner ng Commission on Audit, Dormitory. itong si Commissioner Lipana. The very same commission tasked to audit DPWH projects. Tama ho ba? Yes, I think so, Your Honor. So, tama po ba na may paglabag yan sa batas natin, RA 6713, Code of Conduct and Ethical Standards, na pinoprohibit ang mga opisyal natin na magkaroon ng financial or material interest in transactions that fall under the office's jurisdiction? Your Honor's personal na position ko po, there's a potential conflict of interest po. So yan po ang punto ko, Mr. Chair. Ba't Ngayon, potential lang? napuput into question yung integridad ng buong komisyon. Kasi yung isang commissioner nyo, may asawa na kontraktor na nakapag-secure at nakapag-bag ng mga proyekto. So what's the comment of the Commission on Audit? Papaano kaya to? Sir, based on records po, nakapag-issue naman na po ng notice of disallowance yung auditor natin. Relevant dun sa mga transactions po nung asawa po. Next question. Since you have admitted on record na meron ng potential conflict Yes. of interest, meron na bang ginawa na internal investigation ang Commission on Audit patungkol dito kay Commissioner Lipana? May I remind the Yes po. Yes, Mr. Chair. I'm to wrapping up. wrap up the questions.
Okay, simula po nung nalaman po namin yung matter na yon from media reports, ay nag-issue po ang Commission on Audit ng sector and cluster issued General Audit Instructions on October 9, 2024 and October 15, 2024. Ang guidelines po namin is yung mga audit team leaders, as necessary, ay dapat po i-consider ang priority areas. Lalong-lalo na po yung mga lumalabas, in general naman po, hindi namin in-specific, specific controversial media items or issues, subject of legislative inquiry or succeeding COA issuances. So yun po, kung baga po kung lumabas yun, dapat po ay mahagip yung mga projects na yun. Tapos ito po ay the supervising auditor issued specific audit instructions echoing the above instructions on November 29, 2024. So kung kita po yun ng ating mga auditors, ay meron po instructions na kumbaga bigyan po ito ng pansin. Mr. Chair, I'm just wrapping up po. So yan po yung pinupunto natin. Yung integridad ng Commission on Audit ay napuput into question, especially at this point in time na naglalabasan yung mga anomalous and ghost flood control projects. Kasi yung isa sa mga commissioner ng Commission on Audit na inatasan na magtiyak na yung mga pondo ng mamamayan natin ay natitiyak na napupunta doon sa intended project, may conflict of interest. So kaya inaasahan po namin sa Commission on Audit na maglulunsad ng investigasyon, partikular dito halimbawa kay Commissioner Lipana. And with that, Mr. Chair, ay nagmamanifest po ako ng questioning for the second round. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Anyway, basahin natin kung ano ngayon ang ginagawa ni si Commissioner Lipana na tinuturo na husband nung contractor ay isa sa pumirma sa notice of disallowance na nilatag laban po kay Sara Duterte. Nakalagay po yan, si Commissioner Mario Lipana ay nagpumirma siya sa decision ng COA na inaffirm ang disallowance na 73 million laban kay Sara Duterte. At pinalabas siya ng April 10. So sinasadya yung petsa para in time for the hearing of impeachment. Kaya kita nyo, lumabas sa during the impeachment ay ipinakita. At ang mga kasama niya pumirma ay tatlo sila. Si COA Chairperson Gamaliel Cordoba, Commissioner Mario Lipana, at Commissioner Douglas Malilin. This was confirmed noong April 14 sa House Justice Committee hearing ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Officer in Charge, Gloria Camora. Yung mga disallowed na mga niresibo ay umabot po sa 69.78 million para sa rewards at 3.5 million for furniture and equipment. So, dahil dito, inuutosan ng Office of the Vice President na i-return ang pera. So, this affirmation makes the disallowance stronger, though further remedies like court appeals. Pero hindi naman nila magagamit yan laban kay Sara. Sapagkat po, sa batas po ng auditing, hindi ibig po sabihin na pwede ka nang ikulong dahil hindi tinanggap ng COA ang mga resibo mo. Kundi, ang magagawa mo, kung unang, halimbawa, district auditor, regional auditor, nag-audit sa iyo, hindi niya tinanggap, notice of disallowance ang gagawin. Hindi niya tinanggap mga resibo mo. Ano mangyari? Mag-apila ka ngayon doon sa COA Higher Authority, doon sa in-bank COA. At 180 days yan. So pag mag-apila ka ngayon, ang nangyari, dininay na final. So dininay na final. Pag dinay na final, sa COA final. Pero may pwede pang umakyat sa Supreme Court within 30 days si Sara Duterte. So kung umakyat siya ngayon sa Supreme Court, i-apila niya. So hindi pa rin mapapatupad. So anong ibig sabihin po? Yung pag-disallow kay Sara ay ang klase ng na disallowance na nangyari na may resibo naman siyang sinumiti
hindi lamang tinanggap at hindi kinilala yung kanyang ginasta. Iba po ito sa sitwasyon na yung mga binigyan ng pera, kagaya ron sa taga Surigao na mayor, binigyan ng confidential fund, hindi man lang siya nagsabit ng resibo, kaya guilty siya. So that makes the distinction or difference sa gitna ni Sara at saka yung mayura doon sa Agusan del Sur. So, may iba pa dyan bang kinikikwento-kwento kasi akala nila guilty na si Sara because of the disallowance. So ngayon, ang tanong, practical na tanong, ano ang moral authority o ano ang mukha na ipapalabas ng impeachment committee, na Justice Committee, na sasabihin na impeach ni Sara just because yung confidential fund niya ay hindi na ipaliwanag dahil at ano naman ang katibayan na hindi na ipapaliwanag ay yung notice of disallowance na binasura ng Commission on Audit. Yan lamang ang kanilang ebidensya na para sabihin na hindi na ipaliwanag ni Sara Duterte kung saan napunta ang 73 million. Maliban dyan, may humabol pa nung nakarang hearing kasi nung April 14, nilabas yung hearing na yan, ang resulta ng audit na dinisalaw. Pangalawang hearing sa April 22 ay nilabas din ang resulta naman ng notice of disallowance patungkol naman sa 375 million. Yung pangalawang confidential fund. So, obvious, very obvious bakit tina-timing ninyo. But nevertheless, kayang-kaya yung gawin. Mga magagaling naman mga abogado ni Sara. At ang nilabas nila, 375 million ay hindi tinanggap ang mga resibo ni Sara. So ladies and gentlemen, anong ibig sabihin yan? May epekto ba yan? Para sabihin mo na dapat tanggalin si Sara, siya ba, ibig sabihin ba, binulsa ba niya yan? Because the only way na ma-impeach siya ay kailangan meron kayong sapat na ebidensya para tawaging may probable cause na dapat i-impeach siya dahil naibulsa niya ang pera. Sa ngayon, dahil nagbigay siya ng resibo, sa totoong kwento ng buhay, dalawang bagay ang pwedeng mangyari. Maaring binulsa niya at nagbigay lamang siya ng resibo. So sa dalawa yon, yung isa final na sa level ng kuwa, pero pwede pa siyang umakyat sa Supreme Court. Yung isa naman, pwede pa niyang motion for reconsideration sa kuwa. Hindi pa tapos. Yung isang huli ay 375 million. So, sinabi ko kanina, dalawang bagay po ang pwede mangyari. Maaring binulsa ni Sara, maaring hindi binulsa. Kaya lang, kung hindi binulsa, hindi lang tinanggap ng kuwa ang kaniyang mga resibo. Ngayon sa ganung sitwasyon, ibig ba sabihin yan ay mali na si Sara dahil hindi tinanggap ang kanyang resibo? Ang sagot ko naman yan, dalawa rin ang pwedeng mangyari. Either totoo yung kuwa sa pagbasura ng mga resibo or hindi totoo. Pero dito sa sitwasyon na ito, ladies and gentlemen, isa sa tatlong commissioner na pumirma ay asawa niya kontraktor sa flood control at namumroblema din. Kinakasuhan din at hinihandaan siya ng impeachment case ni Riboying Rimulya. So the only way na para hindi siya titirahin ay makipag-ayon siya sa kay Bongbong Marcos at saka kay Sandro Marcos na bibigyan niya ng ebidensya ang impeachment sa pamamagitan ng pagpapakita na dininay nila. Ano ngayon ang epekto niyan? So ladies and gentlemen, we have the situation na either totoo or hindi yung pag-deny ng resibo. Ano ngayon naman mangyari? Practical reason. So gagamitin nila ngayon. Sasabihin nila, magboto-boto sila na mayroong probable cause na guilty si Sara sa impeachment ground on betrayal of public trust. Hindi nawala ng tiwala ang taong bayan sa kanya because of that receipts. So it is also considered as high crime. So, mamili na lang ang Kongreso. So ngayon, example, inakyat ngayon niya sa
Senado kasi isasampa nila ang impeachment complaint. This time, meron ng kapangyarihan, o meron ng pagkakataon at karapatan si Sara magkukross-exam. So sa pagkukross-exam sa Senado, ipresenta nila ngayon ang mga ebidensya nila. Number 1, ipresenta itong COA report. Sa COA report, ay hindi pa matatanggap yan. Sasabihin lang ng mga abogado ni Sara, Your Honor, we are cross-examining the witnesses that they may produce in order to prove the existence of the notice of disallowance of the Commission on Audit. And after proving the existence of the notice of disallowance, we will prove, kung ako abogado niyan, we will prove that the findings of facts and the rulings based on those facts are not correct. O, ibang bagay yun. So ngayon, papakita. Halimbawa, dito tayo. Your Honor, for example, ako ang abogado ni Sara. All receipts that were given to the Commission on Audits were receipts of fictitious names. Ako ang abogado ni Sara. Aaminin ko talaga na fictitious names. But Your Honor, this has been the traditional norm, the traditional way of liquidating expenses on confidential funds. Because we are prohibited by law from exposing the name of the person to whom we gave the money, to whom we bought the information. Ganon sabihin nila, hindi, mayroong joint circular ng 2015 na nagsuutos kung paano i-liquidate. Ladies and gentlemen, kung ako abogado ni Sara, Your Honor, we are now going into the zone of legality. We are no longer questioning whether what happened or what did not happen. We are not questioning on what really is the law. Now, to that effect, kung ako abogado ni Sara, ganito, what authority do they have in insisting that Sara Duterte must follow the joint circular? Alam mo, isasagot nila? Tatanga sa langit yun. Ano ko isasagot natin Attorney Kausing? Tatanungin ko lang, anong authority nyo? Bakit i-insist nyo gagamitin ng joint circular? Tapos i-follow up ko. Remember, Your Honor, joint circular is only just like an ordinary contract between and among COA on the one hand, other offices in the other hands. This is not a law. We are not obligated to follow what is stated on how to liquidate funds that were expended in confidential funds based on what is stated in the joint circular. Why? This is not a law. This is only an agreement among offices. Yeah, mananalo na ako ngayon. Kita nyo, do you see how I argue? Ganun ako kasimple. One of the things that I do in court. Kaya, dito pa lang, papatunayan ko rin, i-insist ko na rin ngayon yun, na may ebidensya na ang asawa ni Mario Lipana na isa sa pumirma. And it is a polluted signature. It is a signature of a man who should have not sit there in the first place. So, ganun po yun ang gagawin ko. So, yan. Yan na muna, dyan na muna siguro pag-usapan natin. Mamaya ko na i-vlog yung iba. Si Trillanes, mamaya i-vlog ko. Sila ni Corina Sanchez. Sila ni Pinky Web. O sa ngayon, magsasamba muna tayo ngayon. Maraming salamat. Mas gandang gabi po.